Magandang araw aking mga kamag-aral at magandang araw sa iyo, Ginang Katigan. Ako si Lana Riley M. Felipe at kasama ko sina Harry Pulido at Erical Salmazar. Halina't samahan niyo kami upang tuklasan ang mga pinuno, kaharian, paano umusbong, paano umunlad at paano bumagsak ang bansang Inca. Ang salitang Inca ay nangangahulugang imperyo. Hango ito sa pangalan ng pamilyang namuno sa isang pangkat ng tao na nanirahan sa Andes. Unti-unting pinalawig ng mga Inca ang kanilang teritoryo hanggang sa masakop nito ang 3,220 kilometro kwadrado sa kahabaan ng baybayin ng Pacific. Ang kabihas ng Inca ay lumitaw mula sa kabundukan ng Peru noong unang bahagi ng ika-12 siglo. Ang huling kuta nito ay sinakop ng mga Espanyol noong 1572 taon. Yung Inca ay may kakulangan sa paggamit ng sakayan de Golo. Sila rin ay walang hayop na maaaring gamitin sa pag-aararo o pagkila ng karami. Inca Yupanqui ay isang makapangyarihan at ambisosyong pinuno na nagluklok sa kanyang sarili sa trono. Bilang emperador noong 1438 taon, kanyang sinakop ang buong Peru at kasunod nito ay ang mga karatig na lupain. Kontribusyon ng Inca. Isa sa mga prominenteng kontribusyon ng Inca ay ang Machu Picchu. Ito sa kadahilanang tinaguriang ito nasa New Seven Wonders of the World. Rin na nakaimbento na pagpapatuyo gamit alamigo ang freeze drying. Sila rin ang tinaguriang magagaling at matitibay gumawa ng kalsada upang pagbitungin ng iba't ibang bahagi ng imperyo kahit bulubundukin pa ang nasabing daan. Ay hindi nila nagawang manahimik sa bagong teknolohiyang dala ng mga dayuhan tulad ng baril at konyan. Ang ilan sa mga Inca ay nagtungo sa kabundukan ng Vilcabamba at nanatili rito ng halos 30 taon. At hindi nagtagal, ang kanilang huling pinuno ay pinuputan ng ulo noong ika-1572 taon. At dito, tuloy na nagwakas ang pinakadakilang imperyo sa Andes. Tapos ng video na ito, sana'y may natutunan kayong bagong kaalaman tungkol sa Imperyong Inca at patuloy tayong magbasa upang mas lumawak ang kaisipan at karunungan. Muli, ako si Lana Riley Felipe. Ako si Erica Salmazar. At ako si Harry A. Pulido Na nagsasabi, to read is to live.